Hi everyone and welcome to my channel. So today's video is hopefully going to be the first installment sa aking new series sa channel na to. 5 at 5. 5 minutes of talk at 5 in the morning. So, ang topic natin for today ay why I love law school. I'm not sure how many reasons I would be able to give to you today, but I will try my best not to speak very fast kasi I tried recording prior to this video and sobrang para ako nagmamadali sumagot. Which hindi naman dapat kasi bakit ako nagmamadali. Basta 5 minutes na video, okay na yun. So first reason I'm gonna be sharing to you ay dahil I learned how to express myself in law school. Before going to law school, simple questions would nahihirapan akong sagutin. Sobrang nahihirapan akong sagutin. Although I have an answer in mind and meron akong rason, I don't know what's stopping me or what's prohibiting me from verbalizing it properly. Sobrang hirap akong mag-verbalize ng thoughts, emotions, and feelings. That's why, madalas, iniiyak ko na lang. Kasi, alam mo yung, hindi ko alam kung may nakaka-experience na iba, pero yung nakakaramdam ka na lang ng frustration kasi nga hindi mo masabi kung ano yung gusto mong sabihin. Pero, yun yung isa sa pinaka na-appreciate ko nung nag-law school ako. Kasi, syempre, di ba pag nasa law school, Socratic method. Kasi sa Philippines, Socratic method pa rin yung pinapatupad. So, yung Socratic method is a way for yung sa school to teach you. And ang ginagawa nila is yung professor halos every day would be asking you questions, so recitation type, and you would have to answer the questions. And syempre, since recitation type, dapat marunong kang sumagot or kaya mong sumagot. Kasi kung hindi, walang panggagalingan yung grades mo. So yon, na-force ako to be able to verbalize and express myself more clearer. Ano ba yan? Nagiging how to express myself pero nahihirapan akong magsalita ngayon. Pero ganun talaga, alam mo yun. Improvement is a process. At saka hindi naman agad-agaran yan. Tingnan nyo, tagal ko nang nag-law school pero ganito pa rin ako. So, ayun nga. So, mas natuto akong sagutin yung mga sagot. Kasi, dati, kapag sasagot ako, sobrang irrelevant minsan nung sagot. Parang hindi siya responsive dun sa question. Parang, teka, hindi naman ganyan yung tanong. Bakit ganyan yung sagot mo agad? So, parang kang nag-a-anticipate na susunod na tatanong sa'yo. Pero dapat, kapag sasagot ka, sagutin mo lang yung pinaka-immediate or yung pinaka-unang tinanong sa'yo, diba? Hindi yung excited ka, yes or no, nagbigay ka na ng rason, diba? Hindi ganon. Dapat, tayo, one by one. So, parang nag-focus ka dun sa kung ano yung unang tinanong sa'yo. So, yun. Pagiging responsive sa mga questions and being able to express myself ng mas malinaw at mas maiintindihan ng kausap mo. Kasi, parang, dahil doon, mas naging effective communicator ka. Alam mo yun? Yung parang, dahil gusto mo, simple yung sagot, dapat in one sentence or sa pinaka-maiksing way, mabigay mo yung sagot at yung dahilan kung tinatanong man sa yung dahilan. So, yun. And ang napulot ko doon is, madami kasing nagsasabi sa akin na mahina ako sa English, mahina ako sa ganyan, hindi ako debater. Hindi ako debater nung high school or nung college, pero mahilig ako magsalita. Declamation contest nung bata ako, yun, mahilig ako sumali sa ganun. Pero, in terms of expressing myself pa, maliban doon, hindi ko talaga kaya. So, isipin niyo lang na hindi porket may weakness ka, that should stop you from doing something. Ang pinaka-importante is ma-acknowledge mo siya, yung weakness na yon. Pagkatapos, sa mga chances na binibigay sa'yo and sa experiences mo, dun ka matututo, dun may improve yung sarili mo. So,
kung mahina man kayo sa kahit sa anong parte, hindi kayo magaling magsalita, hindi kayo mahilig mag-ano, kahit ano, at mahina kayo sa English, acknowledge that weakness and then work towards it para, alam mo, mas makatulong. Such a rambly video. Tapos na yung 5 minutes. Sorry, first time kong gawin to ulit. Pero I hope you guys enjoyed today's video. If you did, please give it a big fat thumbs up. Bigyan niyo pa ako ng other questions or topics you want me to talk about sa 5 at 5. Mabilisang usapan lang. And I hope you log them all in sa comments below. I'll talk to you again soon. TTYL. Bye! Enjoy the week!